morning, everyone. Magandang umaga po, tayo po ay magsitayo. And let us worship the Lord. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Thank you, Father, for your goodness, yung kabutihan mo sa amin lahat, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ginawa mo, ginagawa at patuloy pang gagawin sa aming buhay. Panginoon, sa umagang ito kami po ay nagagalak. Lord, that this morning we are in your presence. Pagkat sinabi po ng iyong salita that wherever 2 or 3 are gathered in your name, that you are in their midst. So this morning, Panginoon, sa aming pagtitipon, alam po namin narito po kayo sa aming kalagitnaan. And we give you thanks for that, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Jesus. O Panginoon, sa umagang ito, patuloy po kaming nananalangin para sa aming bansa. Father, we pray for the outpouring of your Spirit sa aming bansa, Panginoon. Inihiling po namin ang iyong pagkilos. Lord, that there will truly be a revival in the Spirit dito sa aming bansa, Panginoon. Sa siyudad, Panginoon, ng Olonga po, kami po ay nananalangin na magkaroon ng pagkilos mo, Lord God. Sa mga churches dito sa Olonga po, Lord, pag-isahin mo po kami and allow us to encourage and strengthen one another, Panginoon. Kaya nanalangin po kami para sa aming mga kapwa churches, Kristiyano, mga pastor, and iba't ibang mga missionaries, different ministries, Panginoon. Lord, we pray for the move of your Spirit, Lord. Salamat po, Jesus. And this morning sa aming pagtitipon, Lord, we pray na kumilos po kayo sa aming kalagitnaan, Lord, that you would bring healing to those who need healing, Panginoon. Lord, that you would touch the hearts ng bawat isa, Panginoon, even as we seek to bless your name. Lord, this morning we give you praise and we give you worship, Lord, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon na may kagalakan sa puso natin ngayong umaga. Puno ng kagalakan, hindi malalamin.
presensya niyo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Dinadakila ka namin ngayong umaga, Panginoon. Maghari ka sa papuri namin, Panginoon, para sa iyo. Buhay ko ay
Dinadakila ka namin. Maghari ka, Panginoon, sa buhay namin, sa lugar na to, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Dinadakila ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Morning po. Announcements for this morning. Number one, as always, ang ating mga gadgets, cell phones, and mobile devices, please place on silent mode during the service. Also, lumipat na po tayo sa YouTube instead of Ustream. Ang YouTube kasi mas effective, mas maganda yung program. And also, yung mga may mobile devices, mas madali nila mapanood yung services. So go on YouTube and search Church of the Risen Christ, and please subscribe to this channel and you'll be able to view lahat po ng ating mga services online. The production is better ngayon. We're still in, sinisikap pa rin namin pong improve yung audio and video, but as of now, it's very easy to watch. So please do subscribe to our channel, YouTube on Church of the Risen Christ. Also, yung mga schedules po ng ating services ay every Sunday morning from 8 to 9:30 is our Tagalog service, and in the evening from 6 p.m. to 8 p.m. ang ating English service. On Wednesday night, meron po tayong prayer meeting. So every Wednesday meron tayong service from 7 p.m. to 8:30. This Wednesday we have a prayer meeting, and every first Wednesday of the month nananalangin po tayo for the whole service. May konting sharing regarding prayer, and then meron tayong we have a teaching. We have a time for prayer. So join us on Wednesday. There will be a concert. Kanina po sa baba, as you entered, may mga tickets for sale, and the concert is Wind of Change. Yan po ay sa May 13, Tuesday at 6 p.m. The tickets are either 100 or 1,000 pesos. Now, if you may ask, ano para saan ba yung concert? It is a fundraiser para sa mga churches po na na-affect ng recent Typhoon Yolanda. So if you want to be able to help out, please buy a ticket and you'll enjoy a beautiful concert. Ito po ay Wind of Change. It is a orchestra, 85-piece orchestra, which will be held at the Longopo City Convention Center. And lastly, good news, we were awarded with 20 scholarships from Capstone Institute of Business and Arts. So, meron pa tayong how many left? 16 slots left, huh? 15 slots left. Now, the courses are public communications, hotel and restaurant services. This is 2-year courses lahat, and all you have to do is pay the miscellaneous fee, which is 3,700 per sem, but this is a 2-year scholarship. Again, the courses are public communications. Number 2, hotel and restaurant services. Number 3, diploma in business and business management. And number 4, diploma in information technology. So if you are interested, please see Pastor Jesse regarding this matter. Maraming salamat po. Isn't God good? Amen. So if yung mga nagnanais mag-aral pero walang pang-aral, this would be a good opportunity for you. Now, of course, allowances not included. Maghanap na kayo ng sponsor sa mga allowance niyo. Yan lamang pong announcements. Pastor Arnel. Thank you, Pastor Jimmy. Okay, so good morning po sa ating lahat. Ako'y natutuwa at nakita ko na naman kayo. At tayo muli ay nagkatipon-tipon sa harapan ng ating Panginoon. KG, thank you for leading us
sa praise and worship. By the way, si Jason po, sinundon niya yung kanyang auntie sa Manila ba or sa Manila. So, hindi siya nakapag-lead ng worship kasi KG. And salamat sa pangunguna mo, KG, sa ating pagsamba. Amen. So, ngayon ay buwan ng Mayo. Ang bilis ng panahon, di ba? So, katulad ng ating nakaugalian, pinagpipray po natin yung mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. So, kung ikaw ay magdiriwang ng birthday, ng kaarawan mo sa buwan na ito, nice kung pumunta ka dito sa harapan, pag-pray po namin kayo. So, lahat ng birthday celebrant ng May, please come at receive the blessings of God sa pamagitan ng panalangin. Amen. Okay, sino pa? Si Nanay, Pasita. Isa lang, ayan o. Ayun, si Simon. Muji, ayun. Oh, si Brother Louie nga pala, may din. Ayan. Vanessa, ayan. Sabi ni Pastor, ayaw niyong maglibre. Wow, okay. Green is the color of the day. Okay, wala na? Wala na? Amen. Meron pa, bata. Okay. So, yan, okay. Sige po, tumayo po tayong lahat. Ipag-pray po natin ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan na ito. Hallelujah. Lord, we thank you for this day. Isa pong magandang kaugalian to na amin pong ginagawa every first Sunday of the month na ipinagpipray po namin ng mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. Lord, what a privilege and honor na ipag-pray po sila, Panginoon. And Father, we thank you na ikaw ang lumikha sa kanila, ikaw ang nagbigay ng buhay, Panginoon. At nasa iyo ang layunin, ang purpose ng kanilang buhay, Panginoon. So Lord, we pray na sa kanilang kaarawan, na patuloy kang mangusap, patuloy kang magpala sa kanilang buhay, Panginoon. Bawat isa sa kanila, Panginoong Diyos, ay merong unique na dahilan, Panginoon, kung bakit mo sila inilagay sa mundong ito, sa kanilang pamilya, at sa church na ito, Panginoon. And Lord, dalangin po namin na pagpalain mo sila, Panginoon, ng mahaba pang buhay, lakas, at magandang kalusugan, Panginoon. Dalangin po namin na maganap po nila, Panginoong Diyos, ang iyong layunin sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, sa kanilang mga puso't isipan, meron po sila mga hangarin, Panginoon. At ikaw nakakaalam nito, Panginoon. And Lord, we pray na pagkaloob mo po ito, Panginoong Diyos, yung kanilang mga desires, Lord God. And according to your will, Lord God, alam po namin, ipagkakaloob mo ito sapagkat sila po ay mga anak mo, Panginoon. At mahal mo po sila at nagmamalasakit ka sa kanila, Panginoon. Ganon din po kami bilang pamilya, Panginoon. Isa po kami sa kanilang pagdiriwang na kanilang kaarawan, Panginoon. Again, Lord, we thank you, we worship you, and we lift them up to you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Stand lang ka dyan. So, meron kaming cards para sa inyo. Ayan. Ayan, okay. So, itago nyo po yung card na yan sapagkat kung sino yung pinakamaraming card na, ibig sabihin, matagal na kayo dito sa church natin, every birthday nakakatanggap kayo ng card. Ayan. Kung marami na kayong cards, ibig sabihin, marami na kayong reward na Okay, thank you. So, ngayon po ay first Sunday of the month, so wala din po tayong children ministry. So, stay put lang yung ating mga anak sa inyong mga tabi. Okay? So, hallelujah. Thank you, Lord. Children? Meron. Sinong naka-ready? Okay, Teacher Cathy. Sorry. So, lahat ng mga bata, ages 4 hanggang 12. Ayan. Ayun pala si Sister Cathy. Okay. Sorry, hindi ako napaalalahanan. Last Sunday yung ating communion. Okay. Okay. Sorry mga bata. Okay. Ayun, okay. Okay, sige, hintayin natin sila. Yun.
Okay, sige po, manalangin po tayo. Yuko po natin muli ang ating mga ulo, pigit natin ating mga mata. At minsan pa, damhin natin ang presensya ng Panginoon. Ihanda natin ang ating puso't isipan sa Kanyang mga salita. Ito po ang dahilan kung bakit tayo naparito para makipag-ugnayan, mabatid natin ang kalooban ng Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa kalayaan na meron kami, Panginoon, na dumulog sa iyong harapan, sambahin ka, purihin ka, alayan ka ng aming pag-awit, Panginoon. Ibigay namin ang aming puso't isipan, ang aming lakas, Panginoon. Lord, sa mga sandaling ito, mangusap ka po, Panginoon. Dalangin po namin na matanggap po namin, Diyos, ang nais mong pagkaloob sa amin sa araw na ito. Tinataas ko po sa iyo ang bawat isa na nakaupo dito ngayon, Panginoon. Ikaw po ang nakakaalam ng kanilang sitwasyon, ng kanilang kalagayan ngayon. Lord, ano man po ito, Panginoon, dalangin ko po sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, Panginoon, na abutin mo po sila, Panginoon. Lord, marahil may mga ilan dumaraan sa pagsubok, problema, marahil katanungan, Panginoon. Marahil yung iba nanghihina, Panginoong Diyos. At marahil yung iba merong karamdaman. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na sa iyong makapangyarihang kamay, abutin mo po sila, hipuin mo po sila, magmula ulo hanggang paa, Panginoon. At Lord, palakasin mo po ang kanilang kalooban. Alam po namin, doon sa kalooban, doon nagmumula ang pagtayo at pagharap sa buhay, Panginoon. Kaya dalangin ko po that you will strengthen the inner man, Lord God, in the name of Jesus. Lord, ibalik mo po ang pag-asa, ibalik po mo ang kasiglahan, Panginoong Diyos. Ibalik mo po, Panginoong Diyos, ang gana, ang layunin sa buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po na kami ay narito sa iyong harapan. Isa pong biyaya, isa pong grasya mo na kami nakarating dito, Panginoon. Inaamin po namin kung wala ka, wala po kaming magagawa. Kaya patuloy po kaming umaasa, nananangan sa iyo, Panginoong Diyos. Ikaw ang lahat sa amin. Kaya ang buhay na ito ay nais naming ipagkaloob sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. So last Sunday, I share about na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, syempre. At tayo ay napakahalaga, importante sa harapan ng Diyos. At ginawa niya ang lahat para sa atin. Si Jesus ay namatay para sa atin, para sa iyo. At napakahalaga po natin. At nilagay po tayo ng Panginoong Diyos dito sa lugar na ito, sa panahong ito, na meron tayong layunin. Title ng message ko po ngayon ay Tuklasin at Gampanan ang iyong layunin. Tuklasin. Kailangan po nating hanapin. Kailangan po nating makita. At kapag nakita natin, kapag naunawaan natin to, hindi po doon mahinto. Kailangan pong gawin natin, gampanan natin yung ating layunin or purpose. And sa lahat ng bagay, alam natin merong purpose. Kaya kailangan nating ganapin ito. Ang scripture ko po ngayon ay in Acts chapter 13 verse 36. Nabanggit po doon si David. And verse 36, sabi doon, pagkat si David, nang maipaglingkod niya, nanan niya sa kanyang sariling lahi, ang pasya ng Diyos. O sinabing pasya, yung kalooban, or purpose, or layunin, o kagustuhan. So nung kanyang napaglingkod na niya sa kanyang sariling lahi, ang pasya ng Diyos ay natulog at isinama sa kaniyang mga magulang at nakakita ng kabulukan. Yung natulog dito actually is namatay. Okay? Another translation, sabi doon, sapagkat si David, pagkatapos niyang maglingkod ayon sa kalooban o layunin ng Diyos sa kanyang sariling salinlahi or in his generation, ay namatay at isinama sa kanyang mga ninuno at nakakita ng pagkabulok. Another translation, nang maisagawa, yun, nang maganap o magampanan ni David
yung layunin, yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. And sa wikang Ingles na kung basahin, for David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell or namatay, having been useful to his own generation in accordance with God's purpose. So katulad ni David, merong layunin ng Diyos sa kanyang buhay. At ito'y naganap niya, ito'y nagawa niya. Akala natin kung minsan, yung buhay natin ganito lamang. Katulad ni David, mababasa natin na siya ay membro ng pamilya ni Jesse at isa lamang siyang tagapag-alaga ng tupa. Pero God has a purpose in his life. A grandiose, parang malaking bagay ito na nakapagbago sa bansang Israel. At alam natin si David, pinangunahan niya ang bansang Israel. At sabi dun sa Psalm 78, wala to sa service program nyo. In the last verses, sabi dun, David shepherded the Israelites or the Israel with integrity of heart and skillful hand. So, ibig sabihin, ginanap ni David yung kanyang pagkatawag, yung kanyang layunin kung bakit siya inilagay ng Diyos dun sa kanilang kapanahunan. So, si David, meron siyang purpose at ito'y ginawa niya. And maraming mga Bible character, tinawag sila ng Diyos na merong layunin. And of course, ang ating greatest model is ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus came for a purpose. At siya'y namatay para sa atin. He came to seek and save the lost. He came to do the will of the Father. As a matter of fact, nung bata pa siya, hinahanap siya ng kanyang mga magulang, si Joseph and Mary, na bata pa lamang siya, one time, nawala siya. At siya'y natagpuan sa templo. At nung siya'y kinausap ng kanyang mga magulang, sabi niya, bakit ka naririto? Ang sagot niya, kailangan ko pong ganapin ang kalooban ng aking Ama sa langit. So at the young age, ginagawa niya na yung purpose, yung layunin, kung bakit siya dumating. And ganun ang ating Panginoong Jesus. At alam ko, bawat isa sa atin, meron tayong layunin. Mamaya, i-share ko kung ano ibig sabihin ng layunin, ng purpose, at marami tayong mga bagay na mauunawaan. Maring mga bagay nito, alam na natin, pero allow God na ipaalala sa atin muli. Maraming mga tao nabubuhay nang hindi malinaw sa kanila kung bakit sila nabubuhay o kung ano ang dahilan o layunin kung bakit sila naririto. Di ba minsan may mga taong ganun, bakit ako naririto? Bakit ako nandito sa mundong ito? And kung minsan, kala natin, yung ibang tao lang yun. Pero, nangyayari din to sa buhay Kristiyano. Bawat isa sa atin, kung minsan, mga Kristiyano na nagpapatuloy na mabuhay nang hindi natutuklasan ang tunay na layunin kung bakit sila naririto. Or bakit tayo naligtas. Bakit si Jesus iniligtas niya tayo? There must be a purpose. There has to be a reason. At dapat matuklasan natin ang dahilan. Kung si David may layunin ang kanyang buhay at ito ay naganap sa kanyang kapanahunan. In other words, nung panahon niya, doon niya ginanap yung kalooban ng Panginoong Diyos. At sa ating panahon, dapat meron tayong layunin kung bakit tayo naririto. Kung bakit tayo nakaupo dito. Bakit tayo nabubuhay itong May 4, 2014. Bakit hanggang dito umaabot pa tayo? Merong layunin, merong purpose ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ko, kuminsan tayo mga Kristiyano, may mga ilang Kristiyano na nabubuhay. Christian sila pero hindi malinaw o hindi nila natutuklasan pa ang tunay na layunin ng Panginoong Diyos. At ano nangyayari? Ang buhay Kristiyano kuminsan nagiging matamlay na para bang walang gana. Okay? Ito ang nakakalungkot kuminsan. Ang mabuhay nang hindi natin natutuklasan talaga kung anong dahilan bakit tayo inilagay ng Panginoong Diyos sa panahong ito.
And dahil dito, humahantong tayo sa pagkabigo, frustration. Minsan tayo ay naproprostrate dahil hindi nagaganap yung dapat maganap o kaya yung hindi nangyayari yung gusto nating mangyari at eventually yung gustong mangyari ng Panginoong Diyos. Sa ating buhay, kapag hindi ito nagaganap, nagkakaroon tayo ng frustration. O hindi pagkakontento sa buhay. Hindi nakokontento sa buhay or unfulfilled life. Ito ang nagiging sanhi kapag hindi natin alam ang dahilan kung bakit tayo naririto. Naalala ko yung teaching ni Miles Monroe. Sabi niya, the greatest tragedy in life is not death. Kala natin, pagkamatay ang pinakadakilang trahedya sa buhay na ito. Pero sabi niya, it's rather life without a purpose or without acknowledging yung purpose mo sa buhay mo. Yun ang pinakamatinding trahedya. Nabubuhay ka ng hindi mo alam kung anong dahilan. Hindi mo alam kung bakit ka naririto. Yun daw po yung isa sa matinding trahedya. Doing things meaningless. Katulad ng sinabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, life is meaningless. Vanity. Pag sinabing vanity, doing things without meaning, walang purpose. Parang suntok sa hangin. Walang nangyayari. Wala kang tinatamaan. Minsan, gano'n ang buhay ng tao. Kayod ng kayod, takbo ng takbo, pero walang pinatutunguhan. Walang nangyayari. Hindi alam kung saan babagsak. Hindi alam kung saan tutungo. And minsan, nangyayari din to sa buhay Kristiyano. I don't know kung kayo nakaupo dito ngayon, may mga ganun kayong katanungan. Ano bang dahilan? Bakit ako na born again? Bakit ako umaattend dito sa church? Hindi ko alam. Well, kailangan mong matuklasan at magampanan ang layunin ng Diyos. Sapagkat merong layunin ng Diyos kung bakit tayo narito. Merong layunin ng Diyos kung bakit ikaw na born again. Bakit ka nakakilala sa Panginoon? Bakit si Jesus dumating sa buhay mo? There has to be a purpose. At wala nang sasaklap pa sa buhay nang hindi malaman ang layunin kung bakit tayo nabubuhay. Alam nyo, tayo nagiging masaya, satisfied, fulfilled, at we find meaning in life kapag alam natin yung purpose natin. Ginaganahan tayong gumising araw-araw. Meron kang passion. Meron kang excitement, ika nga. At hindi ka lamang basta humihinga. At kapag nagawa mo ang bagay na alam mo na dapat mong gawin at alam mo na iyon ang layunin ng Diyos sa buhay mo, you feel satisfied. Meron kang accomplishment. Nagkakaroon ka ng meaning sa buhay. Subalit kung hindi malinaw sa atin ang dahilan o layunin kung bakit tayo naririto, ang hirap gumising sa umaga. Ang hirap mag-ayos, ang hirap humarap sa buhay kasi wala kang passion, wala kang sigla. Di ba tayo kapag alam natin yung gagawin natin, alam natin yung pupuntahan natin, meron tayong layunin, excited ka. And somehow dapat ilagay natin din yun sa buhay Kristiyano natin. That every day na gigising tayo, every day na atin tayo ng church, excited tayo. Every day na Monday na naman, excited tayong tumayo sapagkat merong layunin, may purpose ang ating buhay. Hindi katulad, paggising natin sa umaga, ay, Monday na naman, ano naman kaya ang ano. Minsan yung mga tao, gigising, magbibihis, pupunta sa trabaho, hindi nila malaman kung anong purpose ng buhay. Ang buhay ay merong higit pa kaysa sa kumita lamang. Kumita para may pakain, kumita para may pang-rent tayo, kumita para masustain lamang. There has to be more sa buhay na ito. And kung yung mga bagay na yun nagagawa natin, yun ay pang-sustento lamang. Yun ay para bang makahinga ka lamang. But life is more than paghinga lamang or pagkain lamang. There has to be a meaning. Meron dapat tayong layunin. At yung purpose na yan, yung layunin na yan, yan ang magbibigay sa atin ng sigla.
Yan ang magbibigay sa atin ng passion. Yan ang mag-udyok sa atin na tumayo, humarap sa buhay. Dahil meron kang layunin. Pag umaten kayo sa church, meron ba kayong purpose? Or, ay, Sunday na naman. Bihis tayo, umaga. Ay, sana maaga matapos. Yun na. Pero kung meron tayong layunin, alam natin yung ginagawa natin, meron pinapagawa si Lord, excited tayo. Meron tayong purpose. Ang challenge ko is we need to find our purpose and fulfill it in our generation like David did. Yung ating purpose, hindi natin gagawin to sa ibang henerasyon. Ngayon ang ating henerasyon, ngayon natin gawin to katulad nung kay David. So we need to find our purpose. May purpose po ang Panginoong Diyos. At yung purpose natin, hindi mo kaagad yung matatagpuan ng isang malaking bagay. Paunti-unti yan. So, kailangan matuklasan mo ang purpose sa maliliit na bagay. Sa bawat araw nagigising ka, there has to be a purpose. Sa bagay na meron ka, merong layunin ng Diyos kung bakit kanya binigyan ng mga bagay na yan. We need to find our purpose in life. Kasi kung wala yung purpose na yan, wala tayong driving force. Walang mag-uudyok sa'yo. Tatamarin ka sa buhay. So, hanapin at tuklasin natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. At ito ay ganapin natin sa ating kapanahunan. So, kailangan natin hanapin. Saan natin hahanapin? Saan natin matutuklasan ang layunin ng Diyos sa ating buhay? Sa bawat araw. Okay? Una, ang ating buhay bilang mga Kristiyano ay hindi na sa atin. Tandaan po natin yan. Yung buhay mo, yung buhay ko, actually, hindi sa atin yan. Sa Panginoon yan. Ito ay na kay Kristo, kung kaya kay Kristo natin matatagpuan ang ating layunin sa buhay na ito. In Christ, makikita natin, una yung identity natin, pangalawa yung ating layunin. Let's go to Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Colossians chapter 3 verses 1 to 4. Sabi dito, sa Tagalog, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. So binuhay tayo muli. Ibig sabihin, patay tayo at binuhay muli. Kaya ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. So pagtuunan daw natin ng ng ating isipan, ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. Na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ang mga bagay na panglangit ang isa-isip nyo. Although nandirito tayo, pero we have to think yung mga bagay na panglangit. And marirealize nyo na hindi ibig sabihin mga puro pangkalangitan lamang yung ating isipin. Remember, yung life natin dito ay kay Kristo Jesus. So, kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung kagustuhan ni Jesus dito, yun ang ating isipin. Yun ang ating pagtutuunan ng pansin. So, hindi ibig sabihin puro langit lamang. Kasi kung puro langit ang ating isipin, then hindi tayo mabubuhay dito ngayon. Kasi langit is, yung heaven is future. Pero ang ibig sabihin dito na, kung ano yung
Sa panahong ito at tayo ay naging Kristiyano, merong layunin ng Diyos. May layunin ng Diyos kung bakit tayo ipinanganak sa panahon na ito. May layunin kung bakit tayo nasa ating pamilya. Di ba hindi natin pinipili ang ating pamilya? Nilagay tayo ng Diyos sa ating pamilya. Merong dahilan kung bakit inilagay ka ng Diyos sa iyong pamilya. Instead na magreklamo ka, bakit ganito ang pamilya ko? Why not seek God? Lord, anong purpose mo? Bakit mo ako nilagay sa pamilyang ito? Sa paligid na ito? Merong dahilan ng Diyos. May dahilan kung bakit tayo naging Kristiyano. Kung bakit ka naging miyembro ng Church of the Risen Christ. There must be a reason. Kailangan natin pong matuklasan yan. Bakit ka inilagay at naging bahagi ka ng iglesia? May dahilan kung bakit ka merong talento, merong kang kakayahan, merong kang gift na binigay ang Diyos sa iyo. May dahilan ng lahat ng bagay sa buhay na ito. Because God is a God of purpose. So matatagpuan natin yung layunin natin sa ating Diyos. Now, hindi lahat ng layunin o dahilan ng bagay ay nakalantad o nahahayag kaagad. Kung kaya, dapat itong tuklasin o hanapin. Again, ulitin ko, hindi lahat ng layunin o dahilan ay nakahayag o nakalantad. Kung kaya, kailangan itong tuklasin o hanapin. Di ba? May mga bagay na pag nakita mo, hindi nakahayag kung ano yung purpose nun. Kailangan mong tuklasin at hanapin. At yun yung bahagi natin. At pakinggan nyo to, at kapag ang layunin o dahilan ng isang bagay ay hindi natin alam, kapag hindi mo alam ang layunin ng purpose ng isang bagay, ito, may posibilidad na ito ay magamit ng hindi tama. Di ba? Kapag ang isang bagay hindi mo alam ang purpose, ang layunin, may tendency na ito ay hindi mo magamit ng tama o yung word na abuse, ma-abuse. Yung word na abuse, ibig sabihin misuse, misapply, ma-mistreat natin to, ma-maltreat natin to, ill-treat. Marami po mga words na nakapaloob sa abuse. Improper use. Kapag ang isang bagay, hindi mo alam ang purpose, ang gamit ito, maaari mo itong magamit ng hindi tama. Kaya kailangan tuklasin. Kaya kailangan hanapin. Alam natin, kapag ang isang bagay o maging ang buhay, kapag hindi ito nakita ang dahilan ng layunin, ng purpose, pwede itong ma-abuse. Kung kaya maraming mga tao na-abuse yung kanilang buhay. Ibig sabihin ng abuse, hindi dapat magamit sa ganung paraan, sa ganung pamamaraan, pero ginagamit. Kaya nakakarinig tayo ng, ay, na-abuse yan, na maltrato, di ba, na mistreat. At alam nyo, maging sa mga Kristiyano, pwedeng mangyari ito. Na yung buhay natin, kung hindi natin alam ang purpose, pwedeng ma-misuse. Ma-abuse natin yung ating buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Iniligtas tayo, dapat gamitin natin to sa layunin ng Diyos na ibinigay sa atin. Yung abuses, para bang abnormal yung pagkagamit niya, imbis na normal. Kung kaya, kung nais natin matuklasan ang purpose ng isang bagay, dapat natin itong hanapin. And again, kung nais mong matuklasan ang layunin o dahilan ng isang bagay o produkto, sabi ni Miles Monroe, huwag mong tanungin yung bagay, huwag mong tanungin yung produktong ito. Malalaman ang layunin ng purpose ng isang bagay sa kaisipan ng lumikha. The purpose of a thing is located or matatagpuan. Makikita natin, maunawa natin sa kaisipan ng lumikha.
Kung ang Diyos ang lumikha sa atin, therefore yung layunin natin bilang nilikha ay matatagpuan sa kanyang kaisipan. Kaya kung mapapansin nyo, kapag meron tayong biniling produkto or isang bagay, madalas dun sa kahon o sa lalagyan ay mayroong makikitang babasahin o leaflet. At yung tawag dito ay manual o yung how to operate. Di ba? Pero tayo, pag bumili tayo ng gamit, excited tayo. Sinare nga ni Pastor Jimmy nung Wednesday, hindi na binabasa yung manual. Diretso na kaagad tayo sa produkto. At pag hindi natin magawa or mapa-operate, doon lamang tayo babalik sa manual. Pero alam niyo ba, may purpose yung manual. May purpose yung booklet na yan. Ang layunin ng babasahin na yan ay para ipaalam sa iyo at sa akin, yung kaisipan ng manufacturer. So kung ano yung mind ng manufacturer, gusto niyang isalin sa atin. Gusto niyang ipaalam sa atin. And that's why meron tayong manual operator. Meron tayong how to operate. Meron tayong manual na booklet na yan. Ang purpose nito ay upang maging isa ang iyong kaisipan sa kaisipan ng manufacturer. Sapagkat ang isang produkto, kapag yung kaisipan ng lumikha niyan ay hindi mo kaisipan, again, sabi ko, pwede siyang ma-abuse. Pwede mo siyang magamit ng hindi tama. So therefore, kailangan mong makuha yung kaisipan ng lumikha. Kailangan kayong maging isa. Kaya maganda na binabasa talaga natin yung manual. Pero hindi tayo nagbabasa ng manual. Alam na natin yan. Pag hindi nag-operate, doon lamang tayo pupunta. Ano bang sinasabi ng manual? And then, pag binasa natin yung manual, doon natin natutukasan, ay, ito pala. Ito pala yung dahilan. Ito pala yung gamit nito. Ito pala yung purpose nito. At kapag nalaman natin ang kaisipan ng manufacturer, ito na rin ang nagiging kaisipan natin. So, we become one in the mind of the Creator or the manufacturer. That's the purpose ng manual. So sa buhay natin, bilang creation, si Lord ang Creator natin. Kailangan malaman natin yung mind niya. Kaya nga sabi doon, have the mind of Christ. Kapag ang kaisipan ng Diyos naging kaisipan natin, then magagamit natin ang gusto at tama ang isang produkto. Magagamit natin ito ng tamang paraan at tamang panahon. Di ba doon sa manual nakalagay doon, may mga best in ganitong panahon, ganitong magpa-function to ng mas maganda sa ganitong pamamaraan, di ba? Malalaman mo yung kakayahan at limitasyon kapag binasa natin yung manual. Pero kung minsan hindi, pag bilhin natin ng product, excited tayo, sinaksak ka agad, boom, yung pala, sabi doon, plug it into 110. Pero yung sinaksakan mo, 220. Kasi in-assume mo na, pareho lang to. Pero sabi doon sa how to operate, plug it into 110. So yun, bagong-bago, pag saksak mo sa 220 pala yung outlet mo, 110 yung sabog, sira. Why? Kasi hindi tayo nagbasa ng manual. So, malalaman mo ang kakayahan, ang potential ng isang bagay kapag nabasa mo yung manual. Makikita mo yung limitasyon niya doon, kahinaan. At the same time, makikita mo rin yung potential, yung mga pwedeng magawa nito. Kasi sa mind ng creator, yung manufacturer, dinesign niya yan to do something na ayon sa kanyang layunin. At kapag hindi mo alam yon, hindi mo mamamaximize. Hanggat hindi mo nakikita, natutuklasan yung purpose ng product na yan. And subukan nyo, tuklasin nyo yung mga gadgets nyo, yung mga equipment nyo. Pag bumalik kayo sa manual, ay, ito pala, may features pa lang itong ganito. O kaya, ganito pala ang gamit nito. Subukan nyo bumalik sa mga manual nyo. Makikita nyo doon yung mind ng manufacturer. Matutuklasan nyo, ay, yung gamit ko, matagal ko nang ginagamit to, pero
Hindi ko alam na may purpose pala yung tinanggal ko yun eh. Yung pala may purpose yun. So sa lahat ng bagay, may purpose. At yan ay makikita sa mind ng Creator. And if God is our Creator, meron siyang purpose sa buhay natin. And of course, ang the best na nakakaalam ng isang produkto ay walang iba kundi yung lumikha nito. Kaya ang Diyos ang lumikha sa atin, siya ang nakakaalam kung anong layunin o dahilan natin sa buhay na ito. Have the mind of Christ. Kapag ang isipan ng Diyos ay naging ating kaisipan, magagawa natin ang dapat nating gawin sa tamang paraan at sa tamang oras. Kapag natuklasan mo yung layunin ng Diyos sa buhay mo, yung pinapagawa niya, excited tayo, di ba? Ay, ito pala yung layunin ko kung bakit ako naging member ng Church of the Risen Christ. Ito pala ang layunin ko para gawin ang mga bagay na ito. So, meron kang purpose. Yung purpose na yan yung nagbibigay sa'yo ng boost para tumayo every day and fulfill your life mo. Pero kung wala yung purpose na yan, nako, tatamarin ka. Tatamarin ka. Wala kang passion. Pero a person na merong purpose, walang makakapigil dyan. Gagawin at gagawin niya yung kanyang layunin. So mahalaga na matuklasan natin yung purpose natin sa buhay. And find yung purpose mo bawat single day. Yung purpose ni Lord, hindi naman kaagad yan nakalatag eh. Every day matutuklasan mo yan. There has to be a reason kung bakit ka merong talent na ganyan, kung bakit ka inilagay sa pamilya mo, kung bakit ka naging member ng Church of the Risen Christ. Merong purpose. At masarap matuklasan ang purpose at magawa ito. Yan ang magbibigay sa'yo ng kasiglahan. Yan ang magbibigay sa'yo ng meaning in life. Magiging, satisfied ka sa buhay sapagkat nagagawa mo yung purpose mo sa buhay na ito. Pansinin mo ang buhay mo ngayon. Ikaw ba ay matamlay, para bang walang gana ang buhay? Marahil, hindi mo nagaganap ng todo yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Pero once na naganap mo yung purpose ng buhay mo sa iyong buhay sa panahon mo, kita mo, you feel satisfied, you feel fulfilled sa buhay mo. And matutuklasan yan sa lahat ng bagay sa buhay natin. There has to be a purpose. Kailangan natin tuklasin. And again, yung Bible is likened to a manual. Kung gusto mo matuklasan ang purposes ng Panginoong Diyos sa buhay mo, of course, we go to the Bible. Makikita natin doon. Makikita natin ang kaisipan, ang layunin at dahilan ng Diyos sa ating buhay. And meron tayong makikita. Ang Bible hindi tayo para i-restrict or pahirapan, kundi para maintindihan natin ang kahulugan ng pagkalikha natin. Para maging epektibo tayo sa buhay. Para magabayan tayo sa paglakad sa mundong ito, para yung buhay natin, ma-maximize natin, at magawa natin yung kalooban ng Diyos. Kaya sa manual, makikita mo doon yung what not, tsaka yung best in ganitong pagkakataon. Makikita mo doon. At katulad ni David, he served the purpose of God in his generation. Dapat sa ating panahon, alamin natin at ating tuklasin ang ating kadahilanan, layunin sa buhay. Alam nyo, yung satisfaction, yung joy, yung peace, ang lahat ng bagay na yan ay hindi makukuha sa material na bagay. Hindi makukuha sa pagpunta kung saan-saan. Ang lahat ng bagay na yan ay matatagpuan sa pagganap natin sa purpose ng buhay natin. Katulad ni Jesus, sabi niya, ang pagkain ko ay ganapin yung kalooban ng Diyos Ama. Pagkain. Pag sinabi natin pagkain, yun yung nagbibigay sa atin ng nourishment, ng lakas, yun ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Yung pagganap natin sa purpose ni Lord, sa buhay natin, yun ang nagpapaano sa atin. Nagkakaroon tayo ng meaning in life. Diba? Pero kita mo yung mga tao, kung ano-ano na nagawa nila, kung ano-ano nang napuntahan, pero yung buhay nila, wala pa rin.
kulang pa rin, bakante pa rin, sapagkat hindi nila alam kung bakit sila naririto. And tayo bilang mga Kristiyano, there has to be a purpose. Merong layunin ng Diyos. At kapag naganap mo yung layunin na yan, kahit maliit man yan o malaki, once na naganap mo yan, doon ka nagkakaroon ng satisfaction sapagkat alam mo na naganap mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Another thing na gusto kong share, sabi doon, ignorance of purpose does not cancel purpose. Ulitin ko, ignorance of purpose does not cancel purpose. Ibig sabihin, hindi porket hindi mo alam ang dahilan ng iyong pagkabuhay ay hindi nangangahulugan na wala ka ng layunin o dahilan na mabuhay. Kailangan lamang natin tuklasin. Hindi mo pwede sabihin, Pastor, hindi ko alam yung layunin ko, kaya bahala na. No. Kailangan mong tuklasin, hanapin ang layunin mo sa buhay. At maliban na matuklasan mo ang iyong layunin, ikaw ay mabubuhay ng unfulfilled life. Or yung buhay mo, sabi ni Miles Monroe, magiging experiment lamang. Alam mo ba yung experiment? Experiment, manghuhula ka lamang, paulit-ulit, hanggang sa parang bingo doon. Pero hindi po dapat ganoon. Kaya yung tao, subok ng subok kung ano-ano. Kasi gusto nang eksperimentuhin ang buhay. Pero ang life natin ay hindi experiment. Life natin ay may purpose, merong direction, inilatag na ng Panginoon. Ang gagawin na lamang natin is tuklasin, hanapin. At alam natin kung saan ito matutuklasan. Sa ating Diyos. And God is a good God. Ibinigay niya sa atin yung kanyang purpose, yung kanyang layunin para sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. And of course, katulad ni David, ni Paul, katulad ng mga naging unang lingkod ng Panginoong Diyos, meron silang pagkakaisa. Meron silang common ground. And meron silang layunin, meron silang purpose. At yan ay natagpuan nila sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang Diyos. Kaya mahalaga yung ating relationship with our God. If you want to find your purpose, meaning in life, go to the manufacturer. Punta tayo sa ating Creator. And God ay narito sa atin. Gusto niya tayong kausapin. Gusto niyang makipag-ugnayan sa atin. At katunayan, binigyan niya tayo ng kanyang mga salita. Basahin natin yan. Nagsisimula ang ating pagtuklas sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Colossians chapter 2 verse 13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa and able to obey His own purpose. So, hindi yung purpose natin, hindi yung sariling layunin natin, kundi yung purpose ng Panginoong Diyos. Yan ang dapat nating tuklasin. At kapag natuklasan natin, sabi doon, ang Diyos, sasamahan tayo. Siya ay kikilos sa atin. Sapagkat ang Diyos pa lamang. Pero may purpose ang Diyos. Gagamitin ka niya sa workplace mo. Bakit ikaw lang tila ang Kristiyano? May purpose ang Diyos sa buhay mo kung bakit ka inilagay dyan sa trabahong yan. Saan man tayo naroon, kung meron tayong kaugnayan, kung tayo nagmamahal sa Diyos, merong purpose ang Panginoong Diyos. So find your purpose. Hanapin natin yung dahilan ng Diyos, yung layunin ng Diyos, sapagkat yung layunin ng Diyos na yan, yan ang magbibigay sa atin ng kasiglahan kung bakit tayo papasok sa trabaho. Yan ang magbibigay sa atin ng passion kung bakit tayo haharap dito sa mundong ito. Dahil meron tayong purpose. Hindi lamang tayo dito kumakain, humihinga.
Maraming tao kumakain, humihinga lamang. Nag-exert sila ng time, ng effort just to make a living. Pero they never live the way God intended them to live. May purpose ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Ikaw bilang nanay, tayo tatay, ikaw anak, meron tayong layunin sa buhay na ito. And unless na matagpuan natin yan, ang buhay natin ay kung saan-saan mapupunta. Ang buhay natin, hindi tayo makukontento. Tuklasin natin, ganapin natin ang kalooban ng Diyos. Romans chapter 8, verse 28. Sabi doon, alam natin, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. All things work together for good. And then sabi doon, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. And that's very important. Na yung buhay natin, kapag natuklasan natin yung ating layunin, at kapag tayo lumalakad sa Diyos, ang lahat ng bagay na yan ay gumagawa sa ikabubuti natin. Kaya nga, God has a plan and a good purpose sa buhay natin. Sa wikang Ingles, sabi doon, we know that God is always at work for the good of everyone who loves Him. They are the ones God has chosen for His purpose. Hindi yung kagustuhan natin. Yung buhay natin, hindi natin hawak. Bakit? Yung buhay natin, hindi natin pagmamay-ari. Bakit mag-a-accept pa tayo ng panahon na gawin natin yung sarili nating kagustuhan? Ang buhay natin ay na kay Kristo. Ang buhay natin ay natatago kay Jesucristo. Tuklasin natin kung bakit tayo inilagay ng Diyos dito. Kung bakit tayo na born again. And meron kang layunin sa buhay na ito. God is a God of purpose. Wala siyang create na walang purpose. Hindi niya sinabi, eto na si Arnel, ano kayang gagawin ko dito? Ano kayang pwedeng magawa nito? Hindi. Bawat isa sa atin, nakakilala tayo sa Panginoon, merong layunin ng Diyos sa buhay mo. Ikaw ay mahalaga, ibinigay niya sa iyo ang lahat, merong layunin. So therefore, let us go. Tuklasin natin yung ating layunin. Ganapin natin ito. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Sa ating henerasyon. Tanda natin, time is short. Huwag dating sabihin na, ay, saka na lang yan. Gagawin ko muna yung gusto kong gawin. Susubukan ko muna itong pinapasubok sa akin. No. Tandaan nyo, kapag hindi natin matutukasan yung purpose natin sa buhay natin, yung buhay mo may posibilidad na ma-abuse, ma-misapply, mistreat. So, kailangan bumalik tayo sa ating Creator. Lumapit tayo sa Kanya. Lord, ano yung purpose mo? Ano yung layunin mo? Bakit ako narito? Ano yung layunin mo? Bakit ako nabubuhay? Ano yung layunin mo? Bakit ako merong talentong ganito? Bakit meron ako mga resources na ganito? Merong layunin. At kapag hindi mo natuklasan yan, masasayang yung mga talentong yan, masasayang yung mga abilidad na yan, yung panahon na yan, pwedeng masayang. Ma-misuse, ma-misapply. But again, there has to be a reason, a purpose kung bakit tayo naririto. Kung bakit tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Kung bakit tayo uuwi sa ating pamilya. Kung bakit tayo papasok sa trabaho. Kung bakit tayo naririto sa mundong ito, merong reason. Tuklasin natin, ganapin natin. And once na natuklasan natin at ginanap natin, that's the true meaning of life. Matutuklasan natin na ang buhay natin ay tunay na masagana. Tunay na masarap mabuhay. Because naganap mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. So my challenge sa atin ngayon, bawat isa sa atin dito na nakaupo ay may paggamit. Meron kang dahilan, meron kang layunin. Hanapin mo yan. Ang purpose ni Lord ay hindi kuminsan, katulad sinabi ko, nakalantad. Kailangan mong hanapin.
At yung purpose ni Lord ay huwag mong ikukumpara sa ibang purpose ng ibang tao. Iba-iba yung inilalagay na layunin ng Diyos sa buhay natin. Merong sama-samang layunin, pero meron ding individual na layunin. Hanapin mo yung layunin ng Diyos sa buhay mo, ganapin mo yan, at ikaw ay magkakaroon ng tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan. Satisfied ka sa buhay mo. Kung sa kalagayan mo ngayon, somehow nangyari na para bang hindi ka kontento, para bang hindi ka masaya, para bang wala ka sa lugar, then find the purpose. At kapag natuklasan mo yung purpose, unti-unti, malalagay ka sa dapat mong kalagyan, sa dapat mong layunin, at ganapin natin. As sa church, bilang isang iglesia, merong purpose kung bakit tayo nilagay sa lugar na ito. Mayroong dahilan ng Diyos kung bakit tayo nagkatipon-tipon. Ganapin natin. Nung last Sunday, kung nandito kayo nung gabi, sinalens tayo ni Pastor Jesse. Naganapin yung pinapagawa sa atin ng Diyos. To go out and share the love of Jesus. To go out and be a light. Kung paano ginanap ni Jesus yung kanyang tungkulin, tayo naman ganapin natin yung tungkulin. Ano bang purpose mo sa buhay? Bakit ka ba nagtatrabaho? Bakit ka ba nabubuhay? There has to be a purpose. Tuklasin po natin yan. Amen? Yumuko po tayong lahat at tayo po'y dumulog sa ating Diyos. Hallelujah. Kaibigan, meron kang layunin, meron kang purpose sa buhay na ito. Kailangan mo lamang tuklasin at hanapin. Ano mang purpose yan, tanging ikaw lamang ang makakagawa niyan sapagkat inilagay ng Diyos yan sa buhay mo at yan ang iyong katawagan. At kaibigan, nais ng Diyos na maganap ang kanyang kalooban sa buhay mo. Dahil sa kaloobang ito, sa purpose na ito, doon ka magiging epektibo, doon ka magiging kagamit-gamit. Bumalik po tayo sa ating Creator. Makipag-ugnayan tayo sa Kanya. Fellowship tayo sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Kanyang Biblia, tuklasin natin kung ano yung bagay na pinapagawa niya sa atin. Huwag tayong maghintay ng malaking assignment. Let's start kung ano yun yung inihag na sa salita ng Diyos. One of the purpose kung bakit tayo narito is to share the love of Jesus. To be an example. To be a light. So sa ating pagmamahal, sa ating paglilingkod sa pamilya, let's share the love of Jesus. Ibahagi natin yung natanggap natin sa Diyos. Ibahagi natin ang mensahe ng kaligtasan. Maraming mga tao naghihintay ng mensahe na ating narinig at natanggap. And one of the purpose ng ating pagiging Kristiyano is to be a light. So as we go out, ibahagi natin yung ating naranasan sa ibang tao. Huwag na tayong lumayo sa ating pamilya. Ano man ang sitwasyon sa bahay, ano mang gulo, ano mang hidwaan, kapag ibabahagi natin ang pag-ibig ng Diyos, naniniwala ako, magkakaroon ng pagbabago. And that's your purpose. Kung bakit ka inilagay ng Diyos sa iyong pamilya. Sa iyong trabaho, sa ngayon, maaring yan ay hindi mo talaga gusto or nag-enjoy ka.
Ano man ang sitwasyon, pwede mo ring ibahagi ang pag-ibig ng Diyos habang naririyan ka. Sapagkat may dahilan ng Diyos kung bakit ka nariyan sa iyong kinalalagyan. Sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, let's find out kung ano yung kalooban ng Diyos. There has to be a reason. At kapag ginanap natin yung layunin natin sa buhay, doon tayo nagkakaroon ng true meaning in life. Nagkakaroon tayo ng kasiglahan. Nagkakaroon tayo ng gana. Nagkakaroon tayo ng satisfaction. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na habang kami narito sa buhay na ito, na matuklasan namin ang iyong layunin. At hindi lamang matuklasan, kundi gawin po namin ito, Panginoong Diyos. Sapagkat tinawag mo kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Tinataas ko po sa iyo ang bawat nakaupo dito, Panginoon. Inilagay mo sila, Panginoong Diyos, sa kanilang kinalalagyan. Pinagpala mo sila, binigyan mo sila ng kakayahan, ng talento, for a reason. Lord, dalangin ko po na magamit po ito ayon sa iyong kalooban. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa pananalangin sa mga sandaling ito. The Bible says to pray for one another, to pray for those who are sick, may mga karamdaman. Kung meron kayong mga kakilala na may karamdaman ngayon, italangin po natin sila sa Panginoon. Ngayon po, itaas niyo po sila sa Panginoon. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa idadalangin ko po ngayon. Meron po tayong mga ilang kapatiran na dumaraan sa karamdaman. Una, ipag-pray po natin yung aking pinsan, si Joanne, inoperahan. Pag-pray natin na makarecover po siya. And also yung aking asawa, kahapon, tumaas yung kanyang BP. Let's pray continuously sa aking asawa si Beth. And also ngayon si Manong Boji, yung aking brother-in-law na umaattend sa gabi. And pag-pray po natin siya, dinala daw po siya sa hospital. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Lord, tinataas po namin sa iyo ang mga kapatiran na ito. Una si Joanne, Panginoon. Lord, dalangin po namin na patuloy na kagalingan at kalakasan, Panginoong Diyos. Dalangin ko po na siya po ay ligtas at ilayo mo po sa anumang karamdaman o sakit, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas ko rin po sa iyo si Beth, Panginoon. Patuloy ko pong dalangin na maging normal po yung kanyang BP at Panginoon na patuloy na kagalingan, Panginoong Diyos. Lord, tinataas po namin sa iyo si Manong Boji, Panginoong Diyos, na nasa hospital ngayon, isinugod, Lord God. Dalangin po namin na hipuin mo po siya, Panginoong Diyos. Lord, dalangin po namin ang iyong makapangyarihang kamay na ayon sa iyong salita, Panginoon, sa iyong mga latay, Jesus, na meron kaming kagalingan, meron silang kagalingan. Inaangkin po namin, Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito, ang iyong kagalingan para po sa aming mga kapatid nito. At yung mga kapatid po namin na hindi po namin alam, pero sila po ay dumaranas ngayon ng karamdaman, hipuin mo po sila, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Tinataas po namin sila sa iyo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat at ihanda po natin yung ating mga sarili sa pagbibigay ng ating ikapu at handog. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makapagbigay muli ng aming handog, ikapu, Panginoong Diyos, para po sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po sa kalayaang ito, sa pagkakataong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, malaya po tayo magbigay ng ating tithes and offering.
salamat sa mensahe mo na ibinigay, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami na tuklasin at ganapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Lord, sa aming paghayo, nawa, damhin namin ang iyong presensya, Panginoong Diyos. At may bahagi namin ang iyong pag-ibig, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan at ang karangalan. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. And let's close in song. KG.